Mapagpalang araw po, Lola Basyang, at isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Mia, 37 anyos, mula sa Batangas. Lumaki ako sa isang tahimik at simpleng baryo. Ang kwento ko po ay hindi pangkaraniwan. Isa itong lihim na matagal na iginupo sa loob ng aming pamilya. Ngayon na may sarili na akong buhay, pakiramdam ko'y panahon na para ibahagi ito. Hindi para manakot, kundi upang magbigay babala at aral. Noon hindi ko ito kayang ikwento kahit kanino. Maraming beses ko nang sinubukang kalimutan, pero ang nakaraan na laging bumabalik. Lahat ng ito ay nagsimula noong ako'y 8 taong gulang pa lamang. Maraming taon na ang lumipas. Tag-ulan noon at malakas ang bagyo. Kaya ilang pamilya sa baryo ang napilitang lumikas. Kami ni nanay at tatay ay bagong lipat sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok. Walang kuryente roon at gasera lang ang ilaw tuwing gabi. Kahit may kahirapan, maayos at payapa ang buhay namin. Hanggang isang araw, habang kasama namin ang ilang kapitbahay, may lumapit sa amin na matandang babae, si Aling Nena. Tagaroon din siya pero bihira naming makita. Sabi ni nanay, madalang daw bumaba ng bundok si Aling Nena. May dala siyang sulat at maliit na papel na puno ng kung anong kakaibang simbolo. Mahina siyang bumubulong habang hawak ang mga iyon. Hindi kayo dapat manatili dito. 1 linggo mula ngayon, kailangan ko ng makakasama sa aking tahanan. May kaluluwang hindi matahimik, bata ang kailangan. Nagtawanan ng maraming tao nang kumalat ang kwento niya. Pero si nanay, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Lalo na nang marinig namin na ako raw ang gusto niyang isama. Nanay, ayoko po sumama sa kanya. Sabi ko pagkatapos kong marinig ang usapan nila ni tatay. Hindi ka isasama, anak. Hayaan mo na ang matanda. Marahil nawawala na sa katinuan. Pero hindi roon nagtapos ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw may nangyaring hindi namin inaasahan. Naaksidente si tatay sa tabi ng kalsada habang pauwi galing palengke. Wala naman daw kasalubong na sasakyan, pero natagpuan siyang duguan at wala ng buhay. Lubos kaming nabigla. Hindi kami makapaniwala. Sabi ni nanay, pakiramdam niya'y may aninong nakamasid sa amin simula noon. At doon nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng aming buhay. Tuwing gabi may maririnig akong kumikiskis o kumakalmos sa bubong. Naisip ko'y pusa, pero nang suriin ni nanay, wala namang kahit anong hayop doon. Sa kalaliman ng gabi, bigla kong mararamdaman na parang may dumadampi sa buhok ko. May malamig na hanging dumudulas sa leeg ko pero pagdilat ko, wala namang tao. Isang gabi bumulong ako kay nanay. Nanay, may babae sa kwarto ko? Dali-dali siyang pumasok, dala ang gasera, pero wala siyang nakita. Ngunit habang bahagyang nakabukas ang pinto, napatingin ako sa bintana. Nandoon si Aling Nena, nakasilip. Nakatitig siya sa akin. At nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko na malilimutan. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa eskwela dahil mataas ang lagnat ko. Nangangalikig ako buong gabi at bawat pagpisil ko ng mga mata, may tinig akong naririnig, mahina pero malinaw. Mia, Mia, halika na. At ang lalo pang nakakatakot, may dumating na pare sa aming barangay, si Father Mariano. Bumisita siya sa bahay matapos sabihin ng mga kapitbahay na tila may kakaiba raw na presensya sa paligid namin. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, bigla siyang napatigil at tila nahilo.
Tumayo si nanay para bigyan siya ng tubig. Ngunit bago pa siya makalapit, may boses na sumingit mula sa itaas ng hagdan. Mahina pero malinaw. Wala kayong ligtas. Wala namang tao roon. Ngunit si Father Mariano ay biglang namutla at kaagad na nagpaalam. Hindi na siya muling bumalik. Mula noon, hindi na namin hinawakan ang kwartong nasa itaas. Isang gabi, habang magkatabi kami ni nanay, nagulat ako sa malakas na kalabog na parang may nahulog sa kusina. Pagbaba ko, nadatnan ko si nanay na nakaupo sa sahig, umiiyak at may hawak na kutsilyo. "Anak, may pumasok. Akala ko ikaw." Mahina niyang sabi. Hindi ko agad siya malapitan. Sa gilid ng aking paningin may nakita akong nilalang na bumababa mula sa hagdan. Kamukha ko, pati damit, pati buhok. Pero pagkarating sa ibaba, naglaho ito na parang usok. Simula ng gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit ako, pumapasok sa isip ko ang imahe ng sarili kong anyo na walang mata, nakasuot ng puting damit at nakatayo sa hagdanan. Si nanay naman ay parang tulala na lamang. Minsan ay umiiyak ng walang dahilan at bihira ng magsalita. Hindi ko alam kung dala ba yun ang pagkamatay ni tatay o dahil sa mga nangyayari sa aming bahay. Kinabukasan, dinala niya ako sa simbahan. Nagdasal kami at pinabindisyonan niya ako kay Father Mariano. Kita pa rin sa mukha niya ang takot. "Mia," sabi niya, "may humahabol sa'yo. Hindi natin tiyak kung ano ang nilalang na iyon, pero hindi ito pangkaraniwang espiritu. Kailangan ninyong umalis sa bahay na iyon." Pero saan kami pupunta? Wala kaming pera. Wala kaming ibang matitirhan. Gabi na nang makauwi kami. Malakas ang hangin at ang mga sanga ng punong nasa bakuran ay tila mga daliring kumakamot sa hangin. Pagkapasok namin, agad napansin ni nanay na bukas ang pinto ng kwartong matagal na naming hindi binubuksan. "Ako ba nakalimot magsara nito?" bulong niya. Pero alam kong hindi siya ang nagbukas niyon. Umakyat siya ng dahan-dahan, dala ang gasera, habang ako naman ay nakatayo sa paanan ng hagdan at halos hindi makahinga sa takot. Ilang sandali pa, may narinig akong mahinang sigaw. "Nay!" Tawag ko. Walang sagot. Sa kabila ng takot, umakyat ako. Pagdating ko sa itaas, nakita ko si nanay nakaharap sa salamin. Naninigas ang katawan niya at tila hindi makagalaw. "Nay!" Maingat kong tawag. Paglingon niya sa akin, nanlumo ako. Kamukha niya ang aking ina, pero iba ang kanyang mga mata. Malamig. Wala man lang bakas ng buhay. Bigla niya akong itinulak. Bumagsak ako at nabaliktad pababa sa hagdan. Pagkatapos ng isang iglap ng sakit, nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa ibaba na ako. Hawak-hawak ako ni nanay at humahagulgol. "Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o talagang may sumapi sa kanya." Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Si Aling Nena. Hindi na siya ngumingiti. Matigas ang boses niya. "Sinabi ko na sa inyo, hindi ninyo dapat tinirhan ang bahay na ito." "Anong ibig ninyong sabihin?" tanong ni nanay na nanginginig. "Ang bahay na ito may lumang kasaysayan," sagot ni Aling Nena. "Bago pa kayo isinilang, may batang babae nang napatay dito. Kamukha ni Mia, kambal niya, pero hindi siya naipanganak." Nanigas si nanay. "Anong pinagsasabi ninyo?" Ipinakita ni Aling Nena ang isang lumang larawan. Sa litrato may batang mukhang-mukha ko. Ang petsa sa likod, taong 1955. Mia rin ang pangalan niya. Dagdag niya, sabi ng albularyo noon, kapag may batang kahawig niya, kukunin niya ito upang palitan ang sarili. Bigla kong naalala ang panaginip ko noon pa.
Isang batang babae na kasing anyo ko. Umiiyak sa dilim. Paulit-ulit niyang sinasabing, "Ako ang dapat nandyan, hindi ikaw." Kinilabutan ako habang pinapakinggan si Aling Nena. Pero may sinabi siyang may pag-asa. Pwede raw akong iligtas kung dadalhin ako sa kalagitnaan ng gubat kung saan maaring isara ang daan ng espiritu. Hindi ako agad pumayag. Ngunit nang sumapit ang gabi, nakita ko siya. Ang doble ko. Nakatayo siya malapit sa aking kama. Ngumiti siya ng malamig. "Halika, Mia. Sabay na tayo. Hindi mo ba ako na-miss?" At bigla siyang tumalon papunta sa akin. Nagdilim ang paligid. Para akong nalunod sa sariling isip. Pagkagising ko, may kakaiba na sa pakiramdam ko. Nagtawag si nanay. "Mia, anak, ayos ka lang ba?" Gusto kong sumagot, pero hindi ko magawa. Nandun ako nag-iisip, pero hindi ako makakilos. Para akong nanonood mula sa loob ng nakakulong na sariling katawan. Nagpatuloy ang gabi. Naghanda si nanay ng adobong manok. Paborito ko. Pero ang katawan ko ay tumayo lang at umalis. Walang kinain, walang sinabi. Sa kwarto, muling narinig ko ang boses na iyon sa loob ko. "Ako na ang si Mia. Tapos ka na." Hindi ko mapigilang umiyak sa loob-loob ko. Nagdasal ako sa dilim, paulit-ulit, kahit hindi ko alam kung may makakarinig pa. Kinabukasan muling may kumatok, si Aling Nena. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, agad lumingon ang katawan ko at tinitigan siya ng masama. "Hindi ka dapat narito," sabi ng tinig ko, pero hindi ako ang nagsalita. Matatag namang sumagot si Aling Nena. Alam kong hindi si Mia ang nasa katawan na yan. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. "Mia, lumaban ka. Nandiyan ka pa." Para bang biglang nagliwanag ang lugar na kinabibilangan ko. Sinubukan kong gumalaw, sumigaw, kahit hirap na hirap ako. Biglang nagwala ang katawan ko, parang galit na galit, at sinugod si Aling Nena. Kumapit ito sa kanyang leeg, halos sinasakal siya. Pero sa isang iglap, dinukot ni Aling Nena ang isang maliit na botelyang may langis, binuhos sa kanyang palad, at idinampi sa noo ko. "Sa ngalan ng Diyos, layuan mo ang batang ito." Isang napakalakas na sigaw ang pumailan lang. Hindi ko alam kung galing sa akin o sa nilalang na nasa loob ko. Para itong pumunit sa tenga. Pagkatapos ng isang kisap mata, nakita kong bumagsak ang sariling katawan ko sa sahig. At sa itaas nito, lumulutang ang anino ko, iyong doble ko. Umiiyak siya habang nakatingin kay Aling Nena. "Ako ang dapat mabuhay. Ako ang nauna. Ako ang nararapat na nandito." Mahinahon siyang sinagot ni Aling Nena. "Hindi mo kasalanan, pero hindi mo maaaring agawin ang buhay ng iba." Hindi ko alam kung maawa ako sa nilalang na iyon o matatakot. Tinalikuran niya kami at unti-unting naglaho sa hangin. Ngunit bago siya tuluyang mawala, may iniwan siyang malamig na bulong. "Babalik ako kapag nakalimutan niyo na ako." Pagkatapos noon, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may napakabigat na pumapasan sa akin. Ngunit kasabay nito naramdaman kong dahan-dahan akong bumabalik sa sarili. Pagmulat ko, si nanay agad ang nakita ko. Umiiyak habang yakap ako ng mahigpit. "Anak, ikaw na ba ulit yan?" Tumango ako habang tumutulo ang luha. "Ako na po ulit, Nay." Dinala kami ni Aling Nena sa isang lugar sa loob ng gubat, sa ilalim ng isang malaking puno. Doon daw inilibing ang inuna ng sanggol na hindi isinilang. Ang sanggol na pinaniniwala ang naging kaluluwang pumasok sa akin. Nagdasal kami, nag-alay ng kandila, at muling ibinaon sa lupa ang isang palaspas bilang pananda. "Hindi siya masama, Mia," sabi ni Aling Nena. "Nauuhaw lang siya sa buhay. Sana makahanap na siya ng kapayapaan." Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin.
Lumipat kami sa bayan at hindi na binalikan ang dating bahay. Si Aling Nena naman, hindi na namin muling nakita. Balitang lumipat raw siya para magpahinga. Akala namin ni Nanay, tapos na ang lahat. Tahimik ang bagong bahay. Walang kaluskos, walang anino, walang malamig na presensyang gumagala sa gabi. Ngunit 1 buwan pa lang ang nakakalipas nang muli akong managinip tungkol kay Aling Nena. Nasa gitna kami ng gubat sa panaginip. Nakasuot siya ng itim at may hawak na sanga na balot ng pulang sinulid. Tinitigan niya ako ng matagal, hindi nagsasalita. Bigla siyang naglaho. Pagkagising ko, malamig ang pakiramdam ko at basang-basa ng pawis. Akala ko panaginip lamang iyon, pero pagtingin ko sa bintana, may pulang sinulid na nakasabit sa halaman sa labas. Doon palang muling kumabog ang dibdib ko. Kinabukasan bumisita si Mang Lero, matandang manghihilot na kilala ni Aling Nena. Humupo siya sa sala habang umiinom ng salabat. "Mia," sabi niya, "napanaginipan ka raw ni Nena bago siya mawala. Binalikan siya ng kaluluwa ng bata at ikaw raw ang hinahanap." Halos hindi ako makahinga. Akala ko po, wala na siya. "Hindi lahat ng kaluluwa umaalis agad," sagot niya. "Yung iba bumabalik, lalo na kung may hindi natatapos." Simula noon, sunod-sunod ang mga kababalaghan. Tuwing hating gabi, biglang bubukas ang ilaw sa banyo. May umiiyak na bata sa likod ng bahay kahit walang tao. Sa salamin sa kusina, minsan may nakatayo sa likod ko, pero paglingon ko wala naman. Isang gabi nagising ako dahil may malamig na hangin na dumampi sa leeg ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, may batang babae na nakaupo sa gilid ng kama. Nakaputi, nakayuko at tahimik. Hindi ako makagalaw. Pagkurap ko, nawala siya. Ilang araw ang lumipas bago dumating ang balita. Patay na raw si Aling Nena. Natagpuan siyang walang buhay sa likod ng bahay niya. Walang sugat, walang senyales ng pakikipaglaban, pero nakadilat ang kanyang mga mata. Para bang may nakita siyang nakakatakot bago pumanaw. Doon ko naintindihan, Lola Basyang. Paglipas ng ilang araw, naisip kong baka hindi lang ako ang hinahabol ng nilalang na yon. Baka may galit siya sa lahat ng pumigil sa kanya noon. At ngayong wala na si Aling Nena, ako na lang ang natitirang saksi sa nangyari. Simula noon, mas naging mabigat ang presensya sa paligid ko. Sa bawat salamin sa bahay, nakikita ko ang anino ko. Pero hindi ito sumusunod sa galaw ko. Minsan nakasimangot, minsan umiiyak. Isang gabi nahuli ako ni Nanay na nakatayo sa labas ng bahay. Tumitig lang ako sa punong nasa gilid ng kalsada. Nagulat si Nanay at tinanong kung ano ang ginagawa ko roon. Paglingon ko raw sa kanya, bigla akong tumawa. Pero hindi ko yun maalala. Ang sabi niya, hindi daw ako kumikibo pero nakangiti ng sobrang lapad, parang wala sa sarili. Kinabukasan, nagising ako sa ilalim ng mesa sa kusina at wala akong ideya kung paano ako napunta ron. Doon na kami nagdesisyon na humingi ng tulong. Binalikan namin ang pare, pero wala na raw si Father Mariano. Lumipat daw ito sa ibang parokya. Ang sabi ng bagong pare, matindi raw ang sakit na dumapo kay Father Mariano matapos ang huling bisita niya sa bahay namin at hindi na ito nakapaglingkod muli. Parang lahat ng lumalapit sa amin ay nadadamay. Dahil wala na kaming ibang mapupuntahan, bumalik kami ni Nanay sa lumang bahay sa baryo. Nagdala kami ng mga kandila, tubig na may dasal, at ang lumang larawan ng batang kamukha ko ang ibinigay noon ni Aling Nena. Doon namin naisip tapusin ang lahat. Pagpasok pa lang namin, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid ngunit para bang may mga matang nakamasid.
Inilagay ni nanay ang larawan sa sahig at nagsindi ng kandila. Sinabi niya, kung sino man ang espiritong iyon, kung ikaw man si Mia na nawala noon, nakikiusap kami na itigil na ang paghihinagpis. Hindi raw kasalanan ng bata ang nangyari at wala rin kaming kasalanan upang kami ang pagbayarin. Habang nagsasalita si nanay, biglang namatay ang kandila. Kumidlat sa labas at sa loob ng bahay may basong biglang sumabog. Maya-maya, nakita namin siya. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan, kamukha ko, at nakatingin ng diretso sa akin. May tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Tinanong niya kung bakit daw siya iniwan. Bakit ako ang nabuhay, gayong siya ang nauna. Wala akong masabi. Nilapitan ko siya at sinabi na kung pwede ko lang siyang yakapin, yayakapin ko siya. Pero hindi na dapat may masaktan pa. Sandali siyang tumingin sa akin pagkatapos ay marahan siyang humakbang palapit. Ngunit bago siya makarating, biglang may malakas na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Ang larawan sa sahig ay nagliyab kahit walang apoy na tumatama rito. Kasabay niyon, umiyak ang anino ko. Narinig namin siyang nagsabi na ayaw niyang mawala ulit, pero kailangan niya nang umalis. At sa huling kisap naglaho siya, kasabay na nawala ang malamig na presensya at ang bigat sa dibdib ko. Pagkatapos noon, tahimik na ang gabi. Wala nang multo sa salamin, wala nang iyak ng bata, at wala nang kakaibang presensya. Hindi ko alam kung tuluyan na ba siyang nakalayo. Umaasa na lang ako na sa wakas ay natagpuan na rin niya ang kapayapaan. Ako naman, pinili kong magpatuloy at maging mas matatag. Pero habang buhay kong dadalhin ang alaala ng batang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay, ang aninong minsang muntik ng agawin ang buhay ko. Akala ko'y tapos na ang lahat, ngunit may naiwan pa ring tanong sa isip ko. Sino ba talaga siya? Sino ang batang kamukha ko? Bakit ako ang pinili niya? At bakit sa dinami-dami ng bahay sa baryo, sa amin siya nagpakita? Isang araw habang inaayos ni nanay ang lumang aparador, may nakita siyang maliit na kahon na yari sa kahoy. May nakaukit na pangalang Analinda. Hindi ko pa yon nakita kahit kailan. Pagbukas namin ng kahon, may mga lumang larawan sa loob. Itim at puti ang lahat. May litrato ng isang sanggol na may tali pa sa pulso at isa pang litrato ng batang 6 o 7 taong gulang. May nakatiklop ding sulat sa lumang papel. Nang basahin ni nanay ang nilalaman, nanlamig ako. Nakasulat doon ang paghingi ng tawad para sa batang hindi na muling nahawakan ng ina. Sinabi nitong hindi niya ginustong mawala ang bata at kahit sinabi raw ng iba na wala itong buhay, ramdam niya raw noon na may hininga pa ito. Hanggang ngayon daw ay dinadala niya sa alaala ang anak at palagi niya raw itong naririnig sa gabi. Tumahimik kami ni nanay. Hawak niya ang larawan at nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may koneksyon ang batang iyon sa pamilya namin. Kinabukasan pumunta kami kay Lola Ising, ang matandang kamag-anak sa kabilang barangay. Pagkakita pa lang niya sa litrato, agad niyang sinabi na kilala niya ang bata. Si Analinda raw iyon, anak ng lola ko sa tuhod. Maaga raw itong namatay at palaging may karamdaman mula pagkasilang. Ang nakakakilabot, kamukha ko raw talaga siya. Noon pa sinasabi ng nanay ko na kapag tinitingnan ang lumang litrato ni Analinda, para raw kaming magkapatid kahit magkaiba ng panahon. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilan ang kilabot. Paano magkakaroon ng batang kamukha ko pero matagal nang patay? Ayon kay Lola Ising, may paniniwala raw noon na ang mga batang nawala ng pagkakataong mabuhay ay naghahanap ng kapalit. Yung mga hindi nabigyan ng tamang buhay, minsan daw bumabalik sa mga taong may kaugnayan sa dugo. Kung kamag-anak nga namin si Analinda,
Baka ako ang naging salamin niya sa mundong hindi niya naranasan. Sinabi pa ni Lola Ising na baka kakaya ako sinapian dahil gusto niyang maramdaman ang buhay na hindi niya naranasan. Ang yakap ng ina, ang sikat ng araw, ang hangin sa balat. Hindi ko alam kung matatakot ako o maawa, pero isang bagay ang sigurado, hindi siya masama. Pagkalipas ng ilang araw, dinala namin ang larawan ni Analinda sa simbahan para ipabasbas. Pag-uwi, inilagay namin ito sa maliit na altar. Sinabi namin, kung nasaan man siya ngayon, sana payapa na siya at sana maintindihan niya ang mga hindi namin naunawaan noon. Simula noon, naging mas magaan ang pakiramdam sa bahay. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Isang araw habang nasa gubat kami ni nanay para mangahoy, may nakita kaming bata. Ang pangalan niya ay Ana. Kamukha ko rin siya, parang kapatid ko. Pero wala siyang anumang alaala tungkol sa mga nangyari. Pinatuloy namin si Ana sa bahay, pinakain, pinaliguan, at hinayaan munang makapagpahinga. Habang natutulog siya, tumawag kami sa barangay para magtanong kung may naiulat na batang nawawala. Wala raw kahit isang pangalan na tumutugma sa kanya. Pumunta rin kami sa DSWD, ngunit wala rin siyang record. Walang birth certificate, walang dokumento, walang anumang pagkakakilanlan. Parang bata siyang lumitaw mula sa kawalan, ayon pa sa social worker. Habang tumatagal at mas nakikilala namin si Ana, mas nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Pareho kaming tahimik, pareho ring madaling kabahan. Mayroon din siyang birthmark sa kanang balikat, katulad ng akin. Maliit na bilog na parang marka ng apoy. Madalas ko rin siyang mahuling nakatitig sa salamin, para bang may kausap siya roon. Tinanong ko minsan kung ano ang tinitingnan niya. Sagot niya, may nagsasabi kung ano ang dapat kong gawin. Sabi niya, may buhay ako dahil sa kanya. Dapat ko raw itong alagaan. Tinanong ko kung ang tinutukoy niya ay si Analinda. Ngumiti lang siya at hindi sumagot. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nang itinuring si Ana bilang bahagi ng aming pamilya. Walang naghahanap sa kanya at walang lumalabas na kamag-anak. Kaya pansamantala naming inako ang pag-aalaga sa kanya. Habang tumatagal, naramdaman kong may bagong simula sa buhay namin. Sa bawat tawa niya, sa bawat gabing sabay-sabay kaming kumakain, dahan-dahang gumagaan ang bigat na matagal ko nang pasan. Hindi ko alam kung anong misteryo ang nakapaligid sa amin. Pero maliwanag sa akin na hindi lahat ng espiritu ay masama. May mga ligaw na kaluluwang nais lamang bumitaw o kaya'y humiling ng kaunting pagkilala. At kung totoo ngang si Analinda ang nagbigay ng pagkakataon kay Ana na mabuhay, siguro iyon ang huli niyang regalo. Isang buhay na hindi niya naranasan, ibinigay niya sa isang batang may karapatang mabuhay ng buo. Isang gabi habang katabi ko si Ana sa pagtulog, bigla siyang napahagulgol. Sabi niya nagkaroon daw siya ng panaginip. Nagpaalam na raw siya, masaya na raw siya, at sabi niya, si Mia ay si Ana, at si Ana, si Mia, buhay ka na. Doon ko siya tuluyang tinanggap, hindi bilang batang misteryosong dumating, kundi bilang bahagi ng buhay ko. Sa bawat paghaplos ko sa likod ni Ana tuwing gabi, alam kong anuman ang misteryong bumalot sa amin, ang pinakamahalaga ay may bagong buhay na nabuo. Ngayon pareho na kaming may maayos na pamilya ni Ana. Hindi na namin nalaman ang tunay na pinagmulan niya at ayos lang iyon. Ang mahalaga ay nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay ng normal. Maraming salamat Lola Basyang sa pagpayag na maibahagi ko ang aming kwento. Hindi ko alam kung paniniwalaan ito ng lahat,
Ngunit ang mahalaga na ilabas ko. Sana magsilbing paalala sa lahat na hindi lahat ng nagpaparamdam ay dapat katakutan. Minsan sila man ay naghahanap ng yakap, patawad at kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Lubos na nagpapasalamat. Mia. Mia, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Alam naming hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan mo. Mula sa mga panaginip, mga kakaibang pangyayari, hanggang sa matagal mo ng paghahanap ng sagot sa isang misteryong matagal nang itinago ng panahon. Pero sa likod ng takot, pangamba at mga luhang bumuhos, may isang bagay kang pinatunayan na mas matibay pa sa anumang hiwaga, ang pagmamahal. Sa bawat sandaling binuksan mo ang iyong kwento, nakita namin kung gaano kahalaga ang pamilya. Hindi dahil sa perpekto ito, kundi dahil sa kakayahan nitong umunawa at magbigay ng lakas. Minsan may mga tanong tayong hindi agad nasasagot, pero nagiging sapat na ang presensya ng mga taong handang dumamay, makinig at magmahal ng buong puso. At kung totoo man na si Analinda ay nagbalik upang ipasa ang buhay na hindi niya natapos, may isang malinaw na mensahe sa likod nito. Pinili ka niya, Mia, hindi para takutin o guluhin ang iyong mundo, kundi para tulungan kang maunawaan ang bahaging matagal na niyang gustong iparating. Ang kwento ninyong dalawa ay paalala na hindi laging dugo ang batayan ng pagiging pamilya. Minsan, ang tadhana mismo ang nagdadala sa atin sa mga taong dapat nating yakapin, mahalin at pangalagaan. Kaya habang kasama mo si Ana, maging gabay ka rin sa kanya. Ipakita mo sa kanya ang kabutihan, ang pananampalataya at ang uri ng pagmamahal na hindi kayang putulin kahit ng kamatayan. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ng like, mag-comment ng inyong mga reaksyon, at i-share ito sa mga kaibigan na mahilig sa katakutan. At syempre, mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwento na hindi basta-basta nakakalimutan. Hanggang sa susunod, ingat kayo palagi.